On my own opinion, parehas lang naman yung earning ng four-seater tsaka ng six-seater. Sabihin na natin yes, pwedeng malaki nga yung earning ng six-seater on everyday na paggamit. Unfortunately, syempre, mahal din yung kanyang monthly. Aside dun sa mahal din yung mga insurance niyan at yung mga paperworks niyan compare with a four-seater. Kaya para sa akin hindi naman magkakalayo yung earnings nung four-seater tsaka yung six-seater. Although may mga advantages din naman talaga tong six-seater kasi mas marami kang pwedeng opportunity na makuha. Unlike ng four-seater na medyo mas limited. And para sa'yo, battered husband na driver ng TNBS na alam ko nag-iisip kang bumili ngayon ng six-seater and ngayon naka four-seater ka, no? Sa tingin mo, ano nga ba yung mas ideal na kunin? Four-seater o yung six-seater? Yun na nga, pagdating sa idea, yung nga sabi ni Kuya Shane, same lang naman, halos hindi naman nagkakalayo yung price and yung income. Pero, ang ano dyan, depende kasi yan kung ano yung kailangan mo. Kasi, hindi lang naman kasi to yung sasakyan natin dito pang business lang. Minsan kasama yung family. So, i-consider mo yan. Kung marami kayo sa family, so doon ka na sa six-seaters. Pero kung kunti lang naman kayo, dalawa lang kayo, mas okay yung four-seaters. Kasi nga, syempre, mas mura yung sasakyan, mas mura yung hulog. Pagdating naman sa consume ng gasolina, so depende kasi yan eh. Merong mga six-seaters na mataas mag-consume ng gasolina. So yung four-seaters mas mababa. So mas malaki income, mas malaki yung mauiuwi mo. So nakadepende yan. Kung katulad sa akin, medyo hindi na kasi kami kasya dun sa four-seaters. Kaya kailangan ko magpalit. So kung kukuha ka pala ngayon, mas maganda pag-isipan muna kung ilan kayo sa family, i-consider mo din yung bago ka kumuha ng sasakyan. Yun. Kumbaga, sa six-seater kasi, sabihin natin, pwedeng ang pinakamurang six-seater mga around 21,000. Matic yun Matic. And sa four-seater naman, roughly mga 18,000 siguro. So, 3,000 difference every month, sabihin natin. Pero, syempre, yung insurance nun, medyo iba rin. Ano rin yan, mas malaki rin yung insurance nun. Then, syempre, in terms of paperworks din, yung halimbawa sa insurance din sa TNBS, 'di ba, yung PAMI, iba rin yung presyo pag six-seater ka. So, kumbaga may mga may mga consequences din. Aside doon nga, tama nga naman yung nasabi ni Butter Dasban na pwedeng mas malakas nga naman sa gas yung seven-seater o yung six-seater kasi nga mas malaki Pero ang natin dito, Butter Husband kasi syempre, ano ba yung mga ikaw, ano yung top recommended mo na four-seater sa'yo, sa opinion mo, ano yung pinaka-okay na option ngayon sa iyo? Sa akin yung ginagamit ko is Mirage. So, Mhm. nagustuhan ko siya dahil mababa yung monthly. Nasa 15,000 lang ako eh. Pero syempre, malaki hulog, di ba? Pag gano'n. Ang down is less than 100 eh. Oo, yun nga. Pero may mga, di ba, may mga offer ngayon, 5,000, may pang zero down payment eh. Oo, pero ganyan. Pero sige. Yun nga, pagdating sa maintenance, hindi naman ganun kataas. So, pero pag Toyota, syempre iba yung usapan pag Toyota, mas mura kasi yung pyesa. And may mga, yung Vios, syempre okay din yun. So, tingin ko dyan sa Vios at saka Mirage, pwede ka mamili dyan. So, Vios or Mirage, no? And kung sa seven-seater naman, o six-seater nga tinatawag, ano yung pinaka-ideal para sa'yo, tingin mo? Sa akin, pinagpipilian ko yung, syempre yung Avanza and Expander. Pagdating kasi sa Expander, so nagustuhan ko siya dahil nga medyo mataas yung ground clearance niya compared doon sa iba. Alam naman natin na dito sa Metro Manila na bahain talaga. So, medyo advantage siya. Pero pagdating naman doon sa gas consumption, yun nga, may feedback na medyo mataas nga talaga siya compared doon. So, ano naman, yung Avanza naman, ako, may Avanza ako na 1.3 yung engine, which is sa seven-seater ngayon, siya yung may pinakamaliit ang makina. Kasi the rest of the seven-seater is 1.5 na yung makina, kagaya na nabanggit ni Butter Husband, na 1.5 yung makina ng Expander. Now, doon naman sa Vios and Mirage, no? Well, sige, ito, i-compare ko na lang doon sa mga nag-iisip kung halimbawa, parang puro Japanese brand yata tayo, hindi tayo nagbanggit ng ibang no? Pero kasi isa sa mga dapat yung tignan muna kasi diyan kung sakaling bibili kayo ng kotse is syempre yung easy to maintain at widely available yung parts. Then marami yung
marunong gumawa. Kasi kung bibili tayo ng mga hindi masyadong kilalang brand or bibili tayo ng mga hindi masyadong sikat na model, unfortunately, tayo lang din yung mahihirapan sa dulo paghahanap ng pyesa. Kaya yun nga, Mirage and Bios is the good option. Now, para sa akin, yung Mirage kasi, ang pinaka-advantage niya talaga sa market is matipid talaga siya sa fuel. Kasi 1.2 lang yung makina niya, 3-cylinder, and CVT transmission siya. And kumbaga yun yung pinaka-edge niya, no, matipid. Yun talaga yun. Now, yung ano naman, yung Bios naman, kung i-compare ko yung gas consumption, kasi before may Mirage din ako, siguro sa everyday, na halimbawa more than 12 hours kang magdadrive, lamang ang Bios ng mga 100 to 200 pesos per day sa gasolina pa lang. So, yun, kumbaga 200, malaking bagay na rin yun sa atin, ano? Now, doon naman sa Expander tsaka Avanza, sabihin natin, they are both good naman. And in terms of reliability, there's no question on Expander. Kasi ginagamit niyan yung traditional na automatic na talagang proven na matibay talaga. At yung doon naman sa yung engine naman niya, kumbaga parang pinalaki siyang Mirage eh. So dinagdagan lang ng cylinder. So sobrang reliable din. Unlike ng Avanza naman na sabihin natin maliit yung makina niya, pero created siya naman for city driving na hindi ganun kalaki yung makina na mas malaki rin yung matitipid mo sa fuel consumption. Pero yun nga, dito Butter Husband, kumbaga, kung ikaw ang bibili ngayon ng sasakyan, like for example, papasok ka pa lang sa TNBS. Yeah, last question natin to, no? Ano yung kukunin mo? Kasi ikaw, experience ka na sa 4-seater, no? Will you stay on the 4-seater or mag-a-upgrade ka na? Kumbaga, halimbawa, scenario lang natin ganito eh. Bago ka lang papasok. Papasok ka pa lang. At syempre, alam mo na yung kalakaran, di ba? Ano yung kukunin mo sa dalawa kung beginners ka? 7-seater or 6-seater? 6-seater or 4-seater? Ngayon, 6-seaters na para sa akin. Kasi nga, dahil sa pangangailangan ko, dahil sa family din, na marami kang maisasakay. Kasi yung pagiging TNBS driver kasi sa akin naman, hindi talaga siya yung araw-araw kailangan ko bumiyahe, kailangan 12 hours a day ako bibiyahe. So hindi naman ganun ako kumbaga hindi ko naman talaga ganun kakailangan magbiyahe ng sobrang haba. So more on binabalance ko kasi yung family at saka dun sa pagbibiyahe. Pero kung dun sa mga mag-uumpisa ka pa lang talaga, tapos for business talaga, tapos hindi mo naman kailangan ng marami, pwede ka na dun sa 4-seaters dahil nga madali i-maintain, yun nga sa gasolina, alam naman natin na sobrang taas talaga ng gasolina ngayon. So for me dun ka na sa 4-seaters. So kumbaga para sa'yo, kung gagamitin for family and for business, ideal lang 6-seater. So yun na yung recommendation mo. Then kung ito naman ay purely gagamitin mo lang for TNBS, at gusto mo, mababa nga lang yung monthly, mababa lang yung mga insurance and everything. So, 4-seater yung okay para din sa'yo. So, in both side naman, pareho namang okay. Wala namang problema eh. Kumbaga, ang bottom line na nito, wala namang problema. Pareho namang okay. Pareho namang kumikita yan. Although, yun nga, malaki lang yung, mas malaki lang yung nire-risk mo kung 7-seater or 6-seater yung kukunin mo. Unlike nung 4-seater na medyo mas kukonti lang. So, yan mga paps, no? Sana may nakuha kayong konting idea dito. Baka nalito pa rin kayo o mas lalo pa kayong nalito sa aming conversation. Pero yun, sa susunod na vlog namin, mag-uusap pa kami ng related sa TNBS. Kung nagustuhan niyo yung video, paki-like na lang mga paps.